Tungkol po sa pagkabuwag kuno, pagkabasag kuno ng UNITEAM. Anong sabi? Nalulungkot daw etong Senate Majority Leader na nabuwag nga at wala na ang UNITEAM. At ang pinakadahilan ay ang resignation nga daw natong si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. O talaga lang. Diba inamin na kasi ni Sara Duterte noon pa na nabuo lang ang UNITEAM para sa kanilang political interest. O sabihin na natin, para sila ay manalo. Yun lang naman po ang dahilan noon. Ibig sabihin, para lang sa eleksyon. At ang masaklap dyan, eto anong sabi ni Sara Duterte? Na kuno naman ay hindi na sila candidates. Ang ibig sabihin, wala na siyang pakialam doon sa kanilang ipinangako sa mga kababayan natin na pagbabago, na bagong Pilipinas, na yun po ang ipinangako nga ng UNITEAM nila. O diba? Meron pa akong nakitang isang alin, pasayaw-sayaw, bagong Pilipinas, bagong mukha. Let's say, nasaan na yung bagong mukha ng ating bansa? Lalo yung binalik sa luma. Okay? Ang ating bansa na sana ay lumalago na yung ekonomiya, hinahangaan na sa buong mundo. Tapos ngayon, balik na naman tayo sa zero. Yun yung gusto kong ipakahulugan. Alright, nakakalungkot daw. Ano ang sabi ng mga netizen? Ito nabasa ko lang. Isang komento na sa tingin ko ay totoo. Itong mga Duterte, madalas or napapansin ko na rin noon na ang kanilang ginagamit na kuno ay legacy ay yun nga, yung nawala daw yung mga adik sa lansangan, nabawasan daw yung mga nagdodroga. Diyos ko po. Akala ko ba napakaraming pinagawa? Yun pala yung mga peke lang talaga. Kadalasan ay propaganda. At ang nahuhuli nga nilang laban kuno ay nabawasan ang adik. Dahil nga sa war on drug natong si Duterte na peke naman. At ano ngayon ang kinasadlakan natong si Digong dahil sa kanyang pagyayabang tungkol sa war on drug? Ayan, ICC case. Anyway, sabi ng isang ito, kapal ng mukha ng mga traidor. Maganda yung term, traidor. Totoo naman. Uno pa lang kasi, hindi pa man kayo nananalo, intensyon nyo na pong manloko ng mga kababayan natin dahil sa kuno ay UNITEAM nyo, pagbabago at bagong Pilipinas. Interes ng China ang inuuna, Pogo, soberanya, droga at Chinese syndicate formally plunder sa kaban ng bayan. Yan ay sa pamumuno ni Duterte. So yan ang legacy. Okay? So ikukumpara nyo na naman kay Pinoy. Ikukumpara nyo na naman sa mga dating presidente. Stop it. Tapos sasabihin nyo pa rin itong mga buwang na mga diehard. Best president ever. Eto, sabi ng isa, tapos gusto pa ng mga bangag niyang supporter na makabalik or bumalik sa pagka-presidente. Etong si Digong, kasi kailangan daw siya ng Pilipinas dahil bumalik na nga daw ang mga drug addict. Ayun, yan, you see, yan ang ginagamit na issue ngayon. Na kuno ay dahil kay Digong, nawala ang mga drug addict. Dahil kay Digong, nasolve ba ang traffic sa EDSA? Dahil kay Digong, bumaba ba ang presyo ng bigas? Dahil kay Digong, bumaba ba ang importation natin ng kung ano-anong produkto? O di ba wala? Dahil kay Digong, nagkaroon ng ganitong mga skyway at kung ano-ano. O talaga? Kay Digong yun. Peke. Na di ba? Napakahabang panahon na nambubudol po ang mga Duterte. At kung ikaw ay isa sa mga nabubudol, kawawa ka.